Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, letrang E. Pagpapantig at pagsunod-sunod ng pangyayari. Ano ang letrang ito? Ano ang tunog ng letrang ito? Anong mga salita ang nagsisimula sa letrang B? Magaling mga bata! Ngayon naman ay may kikilalanin tayong panibagong letra at tunog. Ang paghahati o pagpapantig ng mga salita at tutukuyin din natin ang unang tunog ng mga salitang napakinggan. Ano ang letrang ito? Ano ang tunog ng letrang ito? Anong mga salita ang nagsisimula sa letrang E? Basahin natin. Elepante, elegante, ermitanyo, empanada, ehersisyo, ensaymada. Ano ang napansin ninyo sa mga salita na nasa larawan? Basahin at hulaan. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Ito ay isang uri ng hayop na may malalaking tenga. Ito ay letrang C, elepante. Ito ay isang uri ng sasakyan sa himpapawid. Ito ay letrang B, eroplano. Ito ang tawag sa isang tao o bagay na kakaiba. Ito ay letrang A, espesyal. Basahin natin. Ang elepanteng elegante. Sa isang malayong kagubatan, may nakatira na isang elepanteng elegante. Ang elepante ay espesyal dahil sa kanyang malalaking tainga. Araw-araw, siyang nag-ehersisyo at kumakain ng empanada at ensaymada. Ngunit, ang elepante ay may ibang nais gawin. Isang araw, nakita niya ang isang ermitanyo na may edad na. Elepante, bakit ka malungkot? Sumagot ang elepante. Nais kong maging kakaiba. Lumipad sa himpapawid tulad ng ibon o sumakay sa eroplano at libutin ang mundo. Gumawa ang ermitanyo ng isang eroplano mula sa dahon at sanga. Ang mga hayop sa gubat ay nagtipon upang masaksihan ang eksena. Sumakay ang elepante sa eroplanong gawa sa dahon at sanga. Ngunit dahil sa bigat niya, siya ay lumagapak sa lupa at ang lahat ay humagalpak ng tawanan.
Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? Ano ang kinakain ng elepante araw-araw? Ano ang nararamdaman ng elepante noong una siyang makausap ng ermitanyo? Bakit nais ng elepante na maging kakaiba? May karanasan ka ba na katulad ng elepante na nais mong maging kakaiba? Basahin natin. Elepante. 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 Elegante. 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 Ermitanyo. 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 Empanada. 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 Ehersisyo. 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 Ensaymada. 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 Pagsunod-sunurin mo. Gamit ang larawan, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ang letrang E ay may tunog na E. Maaari itong maging malaking letra E at maliit na letra na E. Ang pagtukoy sa tunog ng salita at pantig nito ay mahalaga sa pagbabasa. Gawin natin. Isulat ang mga sumusunod na salita. Gawin natin. Magsanay sa pagsulat ng letrang E. Ikalawang araw. Letrang U. Tekstong naratibo at pagpapantig. Basahin natin. Uwak. Uhaw. Ulan. Ulam. Unan. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang U. Bibigyang diin natin ang pagbasa sa letrang U. Tamang salita. Piliin ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap. Ang patlang ay dumapo sa puno. Ang salita ay uwak. Uminom ng tubig ang batang patlang. Ang salita ay uhaw. May lamang tubig patlang ang banga. Ang salita ay ulan. May kanin at patlang sa lamesa. Ang salita ay ulam. Ilagay ang patlang sa higaan. Ang salita ay unan.
Basahin natin. Ang uhaw na uwak. Isang araw sa panahon ng tagtuyot, naghahanap ang isang uhaw na uwak ng tubig na maiinom. Buong araw itong naglakbay kaya siya'y uhaw na uhaw. Mamamatay siya sa uhaw kapag hindi siya nakainom ng tubig sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang banga na may lamang kaunting tubig sa loob nito. Subalit, ang banga ay malalim. Kahit anong subok niya ay hindi niya abot ang tubig nito. Nag-isip ng malalim ang uwak. Kumuha siya ng maliit na bato. Inilagay sa loob ng banga. Sa bawat maliliit na bato na nilalagay niya sa loob, unti-unting umaangat ang tubig. Pinagpatuloy niya ang paglalagay ng mga bato. Hanggang sa maabot na ng kanyang tuka ang tubig at siya ay nakainom sa wakas. Sino ang bida sa kwento? Ano ang hinahanap ng uwak? Saan nangyari ang kwento? Ano ang ginawa ng uwak para makainom ng tubig? Paano natapos ang kwento? Ano ang ugali ng uwak batay sa kanyang mga ginawa? Tuwing mayroon kang isang suliranin, ano ang una mong ginagawa? Ipalakpak mo. Basahin ang mga salita habang ipinapalakpak ang mga pantig nito. Ubas, ulap, upo, ulo, ugat, ukit, ulan, unan, ulam, uhaw. Pagsunod-sunurin mo. Gamit ang larawan, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ang letrang U ay may tunog na U. Maaari itong maging malaking letra at maliit na letra. Ang pagtukoy sa tunog ng salita at pantig nito ay mahalaga sa pagbabasa. Gawin natin. Isulat ang mga sumusunod na salita.
Gawin natin. Magsanay sa pagsulat ng letrang U. Ikatlong araw. Tunog ng letrang T at pagsasalaysay ng karanasan. Anong hayop ito? Ikahon ang mga salitang naglalarawan sa tigre. Matapang. Maliksi. Mabagsik. Ano ang letrang ito? Ano ang tunog ng letrang ito? Anong mga salita ang nagsisimula sa letrang T? Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang T. Bibigyang diin natin ang pagbasa sa letrang T. Basahin natin. Tigre. Tapang. Tipaklong. Tasa. Talong. Tatay. Talon. Tama. Tren. Tinapay. Tamang salita. Piliin ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap. Ang patlang ay isang mabangis na hayop na nakatira sa kagubatan. Ito ay tigre. Ang mga patlang ay mga maliliit na hayop tulad ng langgam at tutubi. Ito ay insekto. Ang karaniwang kulay ng patlang ay berde. Ito ay tipaklong. Ang maliit na hayop ay patlang sa malaking hayop. Ito ay takot. Ang tigre ay kilala bilang isang patlang na hayop. Ito ay matapang. Basahin natin. Ang takot na tigre. Sa malayong kagubatan, may batang tigre na ang pangalan ay Ted. Si Ted ay takot sa lahat, sa mga puno, hangin, at kahit sa maliit na insekto. Isang araw, nakita ni Ted ang isang tipaklong na nagngangalang Tino na naipit sa sanga. "Tulungan mo ako, Ted," sabi ni Tino. Kahit takot, nilakasan ni Ted ang loob niya. Dahan-dahan niyang inangat ang sanga gamit ang kanyang mga ngipin. Nakalaya si Tino at tuwang-tuwa. "Salamat, Ted. Napakatapang mo," sabi ni Tino. Ngumiti si Ted. Natutunan niyang kaya rin pala niyang maging matapang. Mula noon, unti-unti nang nawala
ang takot ni Ted? Sino ang batang tigre sa kwento? Ano ang pangalan ng tipaklong na nakita ni Ted? Saan nakatira si Ted? Ano ang ginawa ni Ted para tulungan si Tino? Ano ang natutunan ni Ted sa kwento? Ano ang naramdaman ni Ted sa simula ng kwento? Anong katangian ang ipinakita ni Ted nang tinulungan niya si Tino? Natakot ka na ba tulad ni Ted? Ano ang ginawa mo para maging matapang? Nakatulong ka na ba sa isang kaibigan? Ano ang ginawa mo? Ipalakpak mo. Basahin ang mga salita habang ipinapalakpak ang mga pantig nito. Tigre. Tapang. Tipaklong. Tasa. Talong. Tatay. Talon. Tama. Tren. Tinapay. Pagsunod-sunurin mo. Gamit ang larawan, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ang letrang T ay may tunog na T. Maaari itong maging malaking letra at maliit na letra. Ang pagtukoy sa tunog ng salita at pantig nito ay mahalaga sa pagbabasa. Gawin natin. Isulat ang mga sumusunod na salita. Gawin natin. Magsanay sa pagsulat ng letrang T. Ika-4 na araw. Pagtukoy ng pamagat. Mga bahagi ng aklat. Tamang pagbasa. Naalala pa ba ninyo ang mga pamagat ng ating binasang kwento? Ano ang pamagat ng ating kwento tungkol sa elepante? Ano ang pamagat ng ating kwento tungkol sa uwak? At ano ang pamagat ng ating kwento tungkol sa tigre? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isang bahagi ng aklat, ang pamagat. Basahin natin. Kadalasang makikita ang pamagat sa unahang pahina ng libro. Ang ibang aklat ay may larawan na kaugnay ng kwento. Ang pamagat at larawan ay tumutulong na malaman natin kung tungkol saan ang aklat.
Saan kadalasan makikita ang pamagat? Kung ang pamagat ay may larawan, tungkol saan ang larawan? Tukuyin ang pamagat. Tukuyin ang angkop na pamagat. May isang maliit na kuneho ang pagala-gala sa gubat. Mahilig siyang makipagkaibigan sa mga hayop na kanyang nadadaanan. Siya ay masayahin at palakaibigan. Ang angkop na pamagat ay ang masayahing kuneho. Si Uno ay isang mausisang unggoy. Nais niyang malaman ang lahat ng bagay sa kapaligiran. Mahilig siyang magtanong at pakipag-usap sa iba't ibang hayop sa gubat. Ang angkop na pamagat ay ang matalinong unggoy. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa bukid na si Tina na isang langgam. Batid niya na kailangan niyang mag-imbak ng pagkain habang tag-araw pa upang maging handa pagsapit ng tag-ulan. Ang angkop na pamagat ay ang masipag na langgam. Angkop na pamagat. Gamit ang larawan, tukuyin ang angkop na pamagat. Ang eleganteng elepante. Ang patlang na uwak, uhaw. Ang takot na tigre. Ang masayahing unggoy. Ang matalinong kuneho. Gawin natin. Kulayan ang bawat letra ng pamagat ng kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang language. Paalam!